inaanyayahan ka lahat na tumayo para sa ating pagbubuhay ng pagpanalangin. Si Seth, maaari ka bang manguna sa ating pagdarasal? Bigyan po natin ang ating Panginoon at lagyan natin ang mabubus na siya sa kulay. Sa ngalan ng mga nag-anak ng Diyos sa Santo Panginoon. Huwag niyo ako mapapalitan, kasalan po kami yung mga anak. Sa iyo ay kalaban. Ang aming mga gawain pag-aaral. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging masunurin sa aming mga guro. Magbalik sa aming mga kasalahan at sipag sa aming pag-aaral. Upang makamtan namin ang mga biyaya para sa aming sarili. At sa mahal naming bayang Pilipinas, siya nawa. Ang Espiritu Santo. Amen. Okay, so muli, magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga po, Ginoong Lakot. Okay, so bago kayo magsipo ay ayusin niyo muna ang pagkakahalin at inyong upuan. Pagkatapos ay mahal na kayo. Okay, so binibini ko siya rin. Mayroon ba niniban sa ating klase ngayon? Wala po. Okay, so magaling at kayong lahat ay narito sa ating klase at handang makialam. Okay. So, sa umaga na ito ay ating munang aaramin kung ano-ano ang ating mga kasunduan. So, mayroon akong itong bag. At sa loob ng bag na ito ay ang ating mga kasunduan. Ang mga tao, ang mga mag-aaral na nasahan na ito, mali pa kayo magbasa. Ay tuntunin. Itaas ang kamay kung gustong sumagot. Makilahok sa mga gawain na makinig ng mabuti. Maraming salamat. Okay. So, handa na ba kayo malaman kung ano ang ating pagtatalakay ngayon? Okay, handa na ba kayo? So, subalit, bago pa yan, ay mayroon akong ipapakita sa inyo. Ito ay isang payo at tinatawag ito payong ng kaalaman o ulan ng kaalaman. Diba? Ang ating weather ngayon ay pabago-bago at ngayon nga ay umaambon, hindi ba? Opo! Okay, so mayroon kayong nakita dito na mga patak ng ulan at sa bawat ng patak ng ulan ay mayroon nakasulat. At ngayon ay aking hahatiin ang klase sa dalawa. Ito ang pangkatuna at ito ang pangkatdalawa. Kailangan ko na dalawang representante kada grupo. Mahal ba yun? Okay. So, sino ang representante dito sa pangkatuna? Si Binibining Cabo Verde at si Binibining Sofia. Okay, so mahal ba kayo pumunta dito? Dito sa pangkatdalawa. Sino ang gusto niyong Rio po. si Binibining Rio at si yung Charles Valley Cabao pumunta. So, dito, ay mayroon ako mga papel. So, pumili kayo ng isa. Basahin niyo kung ano ang mga nakasulat dyan. Okay, so Binibining Sofia, maling mo basahin. Ito ay kilala bilang Magna Carta of Women sa Pilipinas. Ito ay isang batas na nilagdaan noong Agosto 14, 2009 na naglalayong protektahan at itaguyod ang karapatang kababaihan sa bansa. Binibining Sofia. Sa akin naman, ito ay isang panukalang batas sa Pilipinas na naglalayong protektahan at itaguyod ang karapatan ng mga tao sa lahat ng sexual na orientasyon, kasarian, pagkakakilanlan at ekspresyon ng kasarian o gusto. Maraming salamat, Binibining Sofia. Sa akin naman, ito ay naglalayong makamit ang gender equality. Ito ay isa sa 17 mga layunin na UN para sa pag-unlad ng mundo na bahagi ng 2030 Agenda for Sustainable Development. May pangunahing layunin na palakasin ang pagkakapantay-pantay sa pagitan ng mga kasarian at pagpapabuti ng kalagayan ng mga kababaihan at mga batang babae. Maraming salamat. At
muli yung Charles. Kilala bilang an act strengthening the position of discrimination against women in the workplace. Ito ay isang batas na nilagdaan noong May 12, 1989 sa Pilipinas. Naglalayon itong palakasin ang proteksyon laban sa diskriminasyon, laban sa kababaihan sa lugar ng trabaho. Okay, so maraming salamat. Ngayon ay pipili kayo kung saan aangkop ang inyong mga binasa dito sa ating patak ng ulan. Okay, so maraming mo lang suliin kung saan aangkop yan. At inikit nyo dito sa ating bisa. May duty na dito. Okay, ngayon ay aalamin natin kung ito ba yung tama o mali. Okay. So una, sinong bumili nito? Si Binibining Sofia, maaari mo bang basahin muli? Republic Act 9710 o kilala bilang Magna Carta of Women sa Pilipinas. Ito ay isang batas na nagdaan noong Agosto 14, 2009 na naglalayong protektahan at itaguyod ang karapatan ng kababaihang sa bansa. Okay, maraming salamat. Ngayon, ito ba ay tama o mali? Sumasang-ayon ba kayo kay Binibining Sofia? Opo. Sumasang-ayon ba kayo? Oo. Ayun dito, sumasang-ayon ba kayo? Oo. Okay. Ang sagot ni Binibining Sofia ay tama. Okay, bigyan natin siya ng sagot. At ang susunod naman, ito, SOGI Bill. Na sinasabi ko, ang SOGI Bill daw ay ito ay sa panukalang batas sa Pilipinas na naglalayong natataan at itaguyod ang karapatan ng mga tao sa lahat ng sexual na orientasyon, kasarian, pagkakakilanlan at ekspresyon ng kasarian o SOGI. Okay, so tama ba ito? Sumasang-ayon ba kayo lahat? Sumasang-ayon ba kayo? Okay, so ngayon sumasang-ayon at maging din ako. Okay, so ang sagot, sino sumagot ito? Si Binibining Jan. At si Binibining Jan ay tama. Okay. At ito naman, ito Republic Act 6725. Sinong sumagot ito? Si Charles. Okay, so Ginong Charles, maaari ko ba mas kayo muli? Kilala bilang an act strengthening the prohibition of discrimination against women in the workplace. Ito ay isang batas na nilagdaan noong May 12, 1989 sa Pilipinas. Naglalayon itong palakasin ang proteksyon laban sa diskriminasyon, laban sa kababaihan sa lugar ng trabaho. Okay, so maraming salamat. So, ang Republic Act 6725, tama ba ito? Ang sinagot ni Ginoong Charles? Tama ba ito? Bagora sila galuto. Bagora sila Okay, so galuto. ang sagot ni Ginoong Charles ay tama. Okay, kung pa, magaling. Okay, so ang tatlo sa kanila ay nakakuha ng tamang sagot at bakit ng pang-apat ay check na tama. At ito na ito ang natitira. Okay, so ang UNSDG 5 or United Nations Sustainable Development Goal 5. So ito ay gender equality. At sinasabi ko na ang UNSDG 5 o ang gender equality ay ito ay naglalayong makamit ang gender equality. Saan? Sa Pilipinas lang ba? Kundi sa buong mundo dahil ang UN ay isang panligigang
organisasyon. Okay. Ito ay isa sa mga 17 mga layunin ng UN para sa pag-unlad ng mundo na bahagi ng 2030 Agenda for Sustainable Development. At may pangunahing layunin ito. At ito ay palakasin ang pagkakapantay-pantay sa pagitan ng mga kasarian at pagpapabuti ng kalagayan ng mga kababaihan at ng mga bata. Okay. So, since ang lahat sa kanila ay nakasagot ng tama, bibigyan natin sila ng isang uri ng palakpak. Okay. Alam niyo ba ang magaling club? Hindi po. Hindi niyo ba ito alam? Hindi. Ganito lang yan. Bigyan ng isang bagsak, bigyan ng isang bagsak, bigyan niyo pa, ang galing-galing nila. Okay, so, nagas niyo ba? Gusto ba kayo? Okay, so, ngayon, bigyan natin sila ng magaling clap. 1, 2, ready, go. Bigyan ng isang bagsak. Bigyan ng isang bagsak. Bigyan niyo pa. Ang galing-galing nila. Okay, so, maliling at maraming salamat. Ngayon ay meron akong kaldero dito. Para saan kayo itong kaldero? Ha? Binibining bilong, may sinasabi ka? Para saan kayo itong kaldero na ito? Para sa pagsaing ng kanin. Pagsasain ng kanin? Okay, so pagluluto? Opo. Para saan kaya kung bakit tayo nagluluto, binibining si Sir? Para may makain, okay. So, subalit, sa klase natin ngayon, ay ang kaldero na ito ay nagsisilbing kaldero ng kaalaman. Oo. Subalit, meron akong mga sutas dito. Oo. Na siya, isusurprise talaga kayo. Okay. So, ang laman ng mga ito ay, okay, magtatawag na ako ng pangalan dahil alam ko na sa kaldero ay nagluluto tayo at ngayon ay niluluto tayo ng kaalaman. Kaya ito ay kaldero ng kaalaman, hindi ba? Okay. Sige. Tatawag si Binibining Sally Ricatlin. Okay. So, Binibining Ricatlin. Okay, so ano kaya sa iyong palagay ang ating tatalakay ngayon? Base po sa ating nakikita sa pisara, sa tingin ko po ang ating magiging paksa at tatalakay natin ay patungkol sa SOGB. SOGB, okay. So, SOGB lang ba? Okay. So, magaling. At mayroon ka talagang kaalaman sa ating magiging talakayan ngayon. Ano pa kaya sa iyong palagay? Dito banda. Ito ay may kinalaman sa anong issue kaya ang binibigyan niyo? Para po sa akin, ang magiging paksa natin sa talakayan sa bagang ito ay mga batas o kay mga programa na nakasentro sa mga sa pangatlong kasarian. Okay, so magaling. Bigyan natin sila ng masigabong palakpakan. Okay, so tama silang dalawa. Ang ating tatalakay ngayon ay mga issue tungkol sa kasarian. Subalit, ang ating munang tutuklasan o aalamin ay tungkol sa SOGB na sinagot ni Kumare o ni Binibining Ricatlin. So, yes. Okay. So, ang SOGB. Ano ang SOGB? Meron ba kayong mga kaunting kaalaman kung ano ang SOGB? Binibining Jehan, ano sa iyong palagay ang SOGB? At sa palagay ko, ang SOGB ay isang panumalang batas na naglalay mo protektahan ang mga taong napabilang sa edukasyon. Okay, so magaling. Maraming salamat. Tumpak ang sagot ni Binibining Jehan na ito ay isang panukalang batas. Subalit, una sa lahat, atin muna alamin kung ano ang SOGB. Alam niyo ba ang SOGB? Hindi. Okay.
So, meron ako ipapakita dito sa ating TV. Manood kayo at makinig dahil aalimin natin kung ano talaga ang SOGI. At bago iyan, ay narito ang ating layunin sa ating tatalakayin ngayon tungkol sa SOGI Equality Bill. Okay. So, basahin muna natin kung ano ang ating layunin. Lahat? Layunin. Sa pagtatapos ng talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahan na nakasusuri sa iba't ibang hakbang sa pagsulong sa pagtanggap at paggalang sa kasarian, nakagagawa ng isang tula at broadcasting sa isang eksena na nakapaloob sa mga konsepto sa mga hakbang sa pagsusulong sa pagtanggap at paggalang sa kasarian, at nakahahalaga sa konsepto ng SOGI Equality Bill sa Pilipinas. Okay, so maraming salamat. So, mayroon na kayong maasahan kung ano ang ating gagawin sa araw na ito. Hindi ba? Okay. So ngayon, aalamin natin kung ano talaga ang SOGI. So, maaari kayong kumuha ng isang kwaderno at isulat kung ano ang inyong napakinggan. Bakla ako at tomboy ang asawa ko. Hindi naman ako si Manny. Ayun ako. I'm attracted to guys. So, I identify as gay or mga masakit. Karamihan sa atin, ang alam lang ay girl, boy, bakla, at tomboy. Ang bakla, ang pilot. Ang tomboy, nagsoma lang sa lalaki. Ang bakla, nagkakagusto sa kapwa lalaki. Ang tomboy, nagkakagusto sa kapwa babae. Pero hindi lang ganun kasimple ang usapin kung bakla o tomboy ang isang tao. Kaya meron na tayong tinatawag na LGBTQIA+, o lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersex, at iba pa. Mas marami natin LGBT, hindi natin party-party, hindi natin masaya. Minsan, sinasabi din namin ang totoong buhay na nandito na. Pag yun yung sabi, ay, sali mo. Okay lang. Sali sa lalaki, sabi mo ba? No, it's not just gay. I just... So I think it's really important, not just for LGBT people, but also straight people as well, to really just understand who they are and how they are. At para mas maintindihan natin ito, dito papasok ang SOGI. Sexual orientation, gender identity, at expression. Simulan natin sa sexual orientation. Ang sexual orientation ay kung kanino ka nagkakagusto. Ang isang taong nagkakagusto sa opposite sex ay isang heterosexual. Kapag nagkakagusto naman siya sa same sex, ito siya ang homosexual. Gaya ng mga gays at lesbian. Sinulat natin na okay lang ang pagkakao ng lalaki. Dahil yun, yun talaga. At yun din nakikita ko sa aking pagtanda. Nung kakapulala ko gay ako sa akin. Husband and wife with communities. Meron mo kami sa maraming ganun sa aming mga lalaki sa akin. Naku, gano'n, dami-dami na straight na lalaki. Wala nang pakapano. Natulungan ko kami subay sa mga tao. Inasayan sila. At kung nagkakagusto siya sa maraming kasarian, ito siya ang bisexual. Maraming nagsisimula about bisexuality. Bisexuality is to say, wala ko ng lalaki para bumalik sa pamilya. Yung tao lang nag-identify as bisexual, nakapagsabi kung gaano siya ka-attracted sa male and kung gaano siya ka-attracted sa female. Ang gender identity naman ay kung ano ang pininabi sa sarili natin. Ang ipinanganak na lalaki, pero ang tingin sa sarili niya ay babae, ay isang transgender woman.
ang ipinanganak na babae. Pero ang pagkakilala niya sa sarili niya ay lalaki, ay isang siya. Pero kung sa tingin mo ay hindi ka babae o lalaki, ilang bagay na ito? Either nagpupunta ka, nagpupunta ka, or nagpupunta ba yung communication important for your future life. Kung makakalawa pa lang naman sa lalaki, pero may mga questions ako na nasagot lang yung nalaman ko yung word na. Nagkakaroon ako sa mother ko, kailangan ko na ano yung Ang pangulit na quality, gender expression. Ito ay kung paano natin i-express ang sarili natin sa mundo sa pamamagitan ng pananamit, pagsasalita at kilos. So, especially, as long as nasa sinasaktan, at least makakalala. it's so restrictive. Kasi ang daming dito na nakawala. Ang dami mong hindi pwedeng gawin. Why can't you be both masculine? Why can't you be both feminine and masculine? Pwedeng feminine ang expression, o masculine, o androgynous. I identify as a male, and I was lucky enough to be born as a male, and yeah, and I express myself like a man. Ang gender expression is both masculine and feminine. Bagaimana lahat tayo ay pantay-pantay. Proud to be who we are. Pride ay loving and knowing oneself while recognizing that the other is also knowing and loving himself or herself. Okay, so naunawaan ba ninyo ang inyong nakita at napalibugan? Naunawaan ba ninyo? Okay, kung tsak ng nakakaunawa kayo, balikan natin ang ating kaldero. Okay, so kung tatawag na naman ako, kung ano ba kaya ang inyong nalaman? Okay. Binibining Ocho Torena. Okay, binibining Ocho Torena, may itatanong ako. Okay, so ano nga ang soji? Ang SOGI po ay sexual orientation, gender identity, and expression. Okay, so sexual orientation, gender identity, and expression. Okay, so magaling. Bigyan natin si binibining ko si base natin. Saan si Bang Salita? Okay, siyang tunay na ang kanyang isinagot ay tama. Ngayon, binibining Nisa. Ano nga yung sexual orientation? Ito yung Okay, so maaari mo bang tulungan si binibining Nisa? Si binibining Rian. Binibining Rian, ano nga yung sexual orientation? Sexual orientation. Okay, so magaling. Bigyan natin si binibining Rian na very good clap. Alam niyo ba yun? Yung parang kay Anong Jurisha, alam niyo ba yun? Okay, si binibining Christy Grace, pari mo pangunahan ng very good clap. Okay, so lahat? 1, 2, 3, 1, 2, 3, very good, very good, very good. Okay, so lahat? 1, 2, ready, go! Okay, so meron ako dito ipapakita sa inyo kung paano po sa unawaan kung ano ang soji. So, alamin natin. So, ano ba ang soji? So, lahat, maaari ba niyo bang masahin? Ang sexual orientation ay tumutukoy sa isang tao o individual na pagnanais o
attraksyon sa ibang tao. Ito ay maaaring magkahayag bilang heterosexual, homosexual, bisexual, o asexual. Ito ay isa sa mga aspeto ng pagkakakilanlan ng isang tao at maaaring nag-iiba sa bawat individual. Okay, maraming salamat. So ngayon, ang sexual orientation, ito ay tumutukoy na kung paano ay, kung ano ang inyong nararamdaman tungo sa ibang tao. Di ba? Sinasabi dito na ang pagnanais at atraksyon sa ibang tao. Di ba? Kung ikaw ay, halimbawa, ako, nagkagusto ako sa kapareho kong kasarian, ano ako? Yay! Ha? Homosexual. Ako ay isa? Homosexual. Homosexual, magaling. Ako ay isa homosexual. Paano naman kung ako ay nagkagusto sa isang babae? Heterosexual. Ako ay isang pagiging heterosexual. Paano naman kung sa parehong kasarian? Bisexual. Okay. So paano nalaman kung hindi talaga ako nagkakagusto sa asexual, okay, tumpa. At ito ay isa sa mga aspeto na sa pagkakakilanlan ng isang tao at maaaring nag-iba-iba sa bawat individual. So, si Binibing Feb, ano ang iyong sexual orientation? Heterosexual? Bakit? Okay, sa opposite sex. So, yan ay isang heterosexual ang pagkaka-attract sa opposite sex. Ikaw, Binong Ines, ano sa iyong palagay ang iyong sexual orientation? Pipiliin ko ang asexual. Asexual? Okay. Bakit asexual? Bakit? Sa talagang kakaiba. Pero ako na yung asexual. Hindi ko pa alam talaga kung saan ako. Hindi mo alam. Hindi ko alam kung saan talaga ako. Kaya na-attract ngayon. Undecided. Undecided. Okay, so maraming salamat. So mayroon talagang mga cases na ganyan, di ba? Na hindi mo talaga malalaman kung saan ka na-attract. Na kung gusto mo ang isang tao ay, okay, go, siya ako doon. Di ba? So, yan ay isang halimbawa na isang asexual. So, ano na, atin naman, tutuklasin kung ano ang gender identity. Okay, so, maaari niyo bang basahin lahat? Ang gender identity ay ang personal na pagkilala o pag-identify sa sarili bilang lalaki, babae, parehong lalaki at babae, o hindi raw. Ang gender identity ay maaaring magkakaiba mula sa itinata sa pamanakan o biological sex ng isang tao. Okay, maraming salamat. Ngayon, ang gender identity, kung ang sexual orientation ay tumutukoy sa inyong physical o sexual na pagka-attract sa ibang tao, ang gender identity naman ay tumutukoy sa iyong sarili. Sa iyong sarili na kung paano ay kung ano ang inyong nararamdaman sa iyong sarili. Yan ang ibig sabihin ng gender identity. Kung ikaw ba ay male o lalaki, female o babae, bisexual, transgender, o asexual. Yun. Okay. So, sinasabi dito na ang gender identity ay maaaring hindi naaayon mula sa iyong biological na sex. Okay. Halimbawa sa aking sarili. So, biologically, ako ay lalaki. Subalit ako ay nagkakagusto sa Lalaki. okay. So, ganoon. So, ang aking gender identity ay isang
Homosexual o isa? Okay, so maraming salamat. So yan ay isang halimbawa sa isang gender identity. Naunawaan niyo ba? Opo! Nakakaunawa ba lahat? Opo! Okay. So, patuloy tayo. So, ano na naman ang gender expression? So, lahat na yung basahin. Ang gender expression ay ang paraan kung paano ipinapakita ng isang tao ang kanilang kasarian sa labas, kung paano sila nagpapahayag ng kanilang kasarian sa pamamagitan ng kanilang mga kilos, estilo, pananamit, salita, at iba pang mga aspeto ng kanilang pag-uugali at anyo. Maraming salamat. Ngayon, ang gender expression at ang panghuling aspeto sa SOGI. So, ang gender expression ito Laika. ay simple lang kung paano natin i-express ang ating sarili sa ibang tao o sa labas, sa ating lipunan. Kung ito ba ay pagiging feminine, masculine, o isang transgender. Opo. Na sinasaad dito na kung ang isang lalaki o isang boy ay nagdadamit pambabae, ano yun? Ito ay isang transgender. Okay, magaling. At paano naman kung ang isang babae ay nagsusuot ng pambabae o nag-iisip siya ay ang kanyang gender expression ay pagiging feminine o pagkakababae. Magaling. At paano kung ang lalaki ay nagmimistulang macho? Si Ren. May malaking katawan. Ito ay masculine. Okay. So, ito ang mga aspeto ng SOGI. So, ano ba yung SOGI? Sexual orientation, gender identity, and expression. Okay, so, maraming salamat. Ngayon, ang alamin naman natin kung ano ang SOGI bill. Okay, so since ang ating na nakaraang tinalakay ay tungkol sa mga issue tungkol sa kasarian, so ating aalamin kung ano ang SOGI bill. So meron akong video dito kung ano, upang malaman natin kung ano talaga ang SOGI bill. Sexual orientation, gender identity and expression equality o SOGI Bill, isang kontrobersyal na panukalang batas na tinututulan at pinapaboran ng ilan. Sa kasalukuyan, mayroong dalawang panukala na tumatalakay sa SOGI, ang Senate Bill 159 o Anti-Discrimination Act sa Senado at ang House Bill 258 o SOGI Equality Act sa Kamara. Sa issue ng sexual orientation, magkamukha ang pakahulugan ng dalawang bill, subalit may kaunting pagkakaiba. Sa bersyon ni Senador Risa Hontiveros, nahati sa tatlo ang sexual orientation. Kabilang dito ang homosexual, bisexual at heterosexual. Subalit sa bersyon ng Bayan Muna Party List sa Kongreso, nalitagan ito ng isa, ang asexual orientation o kawalan ng attraction sa sinuman. Sa issue naman ng gender o kasarian, hinati nila ito sa dalawa, expression at identity. Ayon sa Senate Bill 159, ang gender expression ay nababatay sa kung ano ang nahayag sa iyong pagkatao, habang sa House Bill 258 naman ay nababatay sa iyong pag-ugali, pananamit at galaw. Pagdating sa gender identity, magkapareho ang pakahulugan ng Senado at Kongreso, masculine at feminine. Kung hindi tutugma dito, kikilalanin ka bilang transgender. Kamakailan sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na isa-certify niya as urgent ang panukalang batas. Will you certify that the SOGI bill is urgent? Yes, whatever would make the mechanisms of what would make them happy. Gusto ko kay Senator Enrile, gusto ko happy siya. Subalit nilinaw ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo na isang anti-discrimination bill ang handang i-certify as urgent ni Pangulong Rodrigo Duterte at hindi ang SOGI Equality Bill. Ipinagmalaki ng punong ehekutibo na nauna na niyang ipatupad sa Davao City noong alkalde pa lamang siya ang Anti-Discrimination Ordinance para sa lahat ng miyembro ng komunidad.
Samantala, layo naman ng SOGI Bill na isulong ang pagbabawal ng diskriminasyon laban sa mga miyembro ng LGBT community. Umani naman ang iba't ibang reaksyon ng SOGI mula sa publiko at kilalang personalidad. Okay, ang gagawin nyo, isulat niya. Bakla ay bakla. Ang bakla, gilitin mo man niya. Ang dapat niya, bakla ka or girl. Para naman kay Pangulong Duterte, Babae, lalaki, sa tumboy, sa bakla. Yan, ano problema dyan? 4 CR, sir. Alam mo, tawa yan kung hindi. pero ayon sa ibang tao, ang pinakasimpleng solusyon ay kung ano ang meron ka. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Okay, so naunawaan niyo ba kung ano ang inyong nakita? Naunawaan niyo ba? Okay, so ano nga ba ang SOGI Bill? Okay, so binibining dyan, maaari niyo po bang ulitin kung ano ang iyong isinagot kanina? Ang social bill ay isang panukalang batas na naglalayo para protektahan ang anumang diskriminasyon na maaaring maranasan ng mga tao na kabilang sa ikatlong kasaysayan. Okay, so magaling. Maraming salamat. Bigyan natin si Binibining dyan na Fireworks Club. Naalala niyo ba yun? Yung Fireworks Club? Okay, so lahat, bigyan natin si Binibining dyan na Fireworks Club. Magsimula, 1, 2, 3, go! 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Diba? Okay, magaling. So, sabi ni Binibining dyan, na ang SOGI Bill daw isang panukalang batas na naglalayong protektahan ang karapatan ng mga katulong kasalanan laban sa mga diskriminasyon, iba't ibang uri ng diskriminasyon. Okay, so tingnan nga natin kung ano ang kung tama ba ang kanyang sinanggi. So, lahat na rin niyo bang basahin? Ang SOGI Bill ay isang panukalang batas sa Pilipinas na naglalayong protektahan at itatuyot ang karapatan ng mga tao sa lahat ng sexual na orientasyon, kasarian, pagkakakilanlan at ekspresyon ng kasarian o SOGI. Okay, maraming salamat. So, ang SOGI Bill ay isang panukalang batas. So, ano ba ang isang panukalang batas? Ano ang panukalang batas, Ginoong Charles? Ano ba ang isang panukalang batas? Ito ay isang batas na naglalayong protektahan. Okay. May ideya ka? Binibining dyan sa ano ba ang isang panukalang batas? Para sa akin, ang panukalang batas ay ito po ang tawag sa mga batas na hindi pa naging batas na hindi po siya signed by the President o kaya approved ng Senado. Ito po ay mga batas na nasa proseso pa lamang ng bill hearing sa Senado at talagang may proseso pang ginagawa para maging batas na talaga na siyang susundin sa lahat ng tao. Okay, maraming salamat. Tama. Ito ay isang panukalang batas. Ang isang panukalang batas ay isang batas o isang pinopropose pa lamang nila dahil hindi ito maisa sa batas dahil dumadaan pa muna ito sa proseso, mahabang proseso at isa na rito ang SOGI Equality Bill. So ang SOGI Equality Bill ay una itong inilunsad noong taong 2000. Diba? Year 2000. So ano na ngayon? 24, so 24 na taon na ang nakaraan. So hanggang sa ngayon, ang SOGI Equality Bill ay hindi pa rin naisa sa batas. Bakit? Bakit? Binibining Esteban, bakit kaya? Dahil maraming pang kumukontra nito. Maraming kumukontra dahil alam natin na ang
Pilipinas ay isang bansa na religyoso at ang majority dito ay nasa relihiyon Kristiyano o Katoliko. Kaya hindi may isa sa batas ang SOGI Equality Bill. Sa Senado ay mayroong mga iba't ibang mga proseso at patuloy pa rin itong pinag-uusapan hanggang sa ngayon. Okay. So, ano ang layunin ng SOGI Bill? So, ang layunin nito ay Labanan ng diskriminasyon, pang-aabuso at karahasan na nagaganap dahil sa SOGI. Sa SOGI Equality Bill, ipinagbabawal ang anumang uri ng diskriminasyon batay sa SOGI sa mga larangan tulad ng edukasyon, trabaho, pabahay, serbisyo sa kalusugan at iba pa. Maraming salamat. So, may layunin ang SOGI Equality Bill na protektahan ang ano ang kailangang protektahan? Ang diskriminasyon? Ang mga tao laban sa mga diskriminasyon at ibang uri ng diskriminasyon. Dahil sa Pilipinas ay naganap dito ang pang-aabuso, karahasan, pang-aabuso laban sa Eduardo? Pang-aabuso laban sa LGBT. So hindi na, okay, magaling. Maraming salamat. Hindi na, subalit hindi lamang sa LGBT, bagi na rin ang mga kababaihan at ang kalalakihan. Dahil laganap dito sa Pilipinas ang mga pang-abuso, ang mga pang-aalipusta, pang-aalipin, na may kinalaman sa kasarian. Kaya ang mga mambabatas ay kanila itong pinupose sa Senado upang may sa batas na ito. Okay, so naunawaan niyo ba kung ano ang konsepto ng SOGI Bill? Opo! Naunawaan niyo na ba? Opo! Okay, kung lubos niyo ng naunawaan, ay mayroon tayong gagawin na isang gawain. Okay, so ating ito naman klase sa dalawang pangkat. So magbilang, isa hanggang dalawa. Dalawa. Okay, so ang pangkat una ay mari ba kayong pumunta dito? At ang pangkat dalawa ay lumipat kayo dito na upo. Okay, so isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Okay, so maana kayo magsiupo. Okay, so ang gagawin, ay meron tayong gagawin na isang exciting na gawain. Okay, so sa pangkat una ay ito ang inyong gagawin at sa pangkat dalawa ay ito ang inyong gagawin. So ang inyong gagawin ay simple lamang, isang dula at broadcasting sa isa-isa na nakapapaloob ang konsepto ng SOGI na ito ay nagsusulong sa mga karapatan at o ang paggalang at pagtanggap sa kasarian. Okay. So, Pilipining Sofia, maaari mo babasahin kung ano ang iyong task? Sa pangkat isa ay kami po ay magsasabihan isa-isa na nakapapaloob ang konsepto ng SOGI o magsulong ng karapatan para sa mga tao. Okay, so isang dula at dito naman, Pilipining ID, ano ba ang inyong natanggap? Natanggap namin na gawain ay kayo ay mga gender activists na nagsusulong ng inyong karapatan sa SOGI. Sa gawain ito sa pamamagitan ng isang broadcasting. Okay, sa pamamagitan ng isang broadcasting. Alam niyo naman ang isang broadcasting, di ba? Okay. So,
bago pa yan, ay ating babasahin kung ano ang ating rubrics upang tayo ay may batayan kung ano ang ating gagawin. Okay, so maaari nyo bang basahin ang mga pangkat na ito? Nilalaman kung ang pagtatanghal ay maayos na nagpapakita ng mga akbang na nagsusulong sa patanggap at paggalang ng kasarian. 10 puntos. Pagmamalikhain kung ang pagtatanghal ba ay nagpapakita ng pagmamalikhain. 10 puntos. Delivery kung ang pagtatanghal ay maayos na nai-deliver sa klase. 10 puntos. Kooperasyon kung lahat ba ng membro ay nakilahok sa gawain. 10 puntos. Okay, so maaari naunawan niyo ba? Opo! Okay, so maaari na kayong magtalakay sa iyong grupo at gawin ang inyong gawain. So bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang magtalakay sa inyong kung ano ang inyong gagawin. So magsimula. Ay, magtakbo daw. Direct ba ka na bang? Kasi mag-rush. Rush na ba na ako? Diyan na mag-rush. Madi. Salig. Sa Rio. Walang open ba? Open. Okay, thank you.
Ano nangyari? Si Binong tomboy. Alas 12 na lang. Alas 12 na. Paano ba tayo na magsimula? So, balik na tayo sa ating upuan. Magsibalik na kayo sa inyong upuan at tayo ay magsisimula na. Okay, so, handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na kayo? Lahat magsibalik na. Sige. Sabay-sabay tayo lahat ang sigaw ng bayan. Lights! Camera! Action! Ay, hindi ka pala. So, ganito ang action of lights, camera, action. Okay, naunawan ba? Naunawan ba? Okay, sige. Lahat sabay-sabay ang sigaw ng bayan. Umupo na kayo. Iwanan natin sila. Mga waste our time na those chocolate. Ew, you're so annoying. Ew. Ew! What's that? Ew. Huwag kayo dito. Ew.
Real talk. Saan kayo pupunta? Ano nangyayari? Ba't ang lungkot-lungkot ng mga mundo? Hindi ko kami malungkot. Ano lang, Objection, teacher! Tumahimik ang lahat. Tahimik isa. Ano bang ginagawa? Ano ba yung ginagawa niyo? Ma'am? Ano yung ginagawa niyo? Hindi ko ba alam yung mga ginagawa niyo ay pang-aabuso at panghaharas sa mga kaklase niyo? we're just thinking that Tanggapin natin ang ating mga pagkakas. Tumahimik niyo. Tanggapin natin ang ating pagkakas. Masing ito, bawal ang diskriminasyon, pang-aabuso at pang-aabusa ng kapwa. Naintindihan niyo ba? Mabuti at matunaway. Ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa student equality. Ano ang Student Equality Bill, Leo? hindi ko alam. Yung ano, Ang Student Equality Bill ay isang panukalang batas sa Pilipinas na naglalayong proteksyonan at itaguyod ang karapatan ng mga tao sa lahat ng sexual orientation, kasarian at pagkakakilanlan at ekspresyon ng kasarian o sexuality. Dapat tayo ay may kaalaman tungkol dito sapagkat tayo ay mga tao at tayo ay nakakaranas. Naintindihan niyo ba? Anong dapat mawala sa kasang ito ang diskriminasyon, pang-aabuso at panghaharas ng aabuso. Naintindihan niyo ba? Tumayo ang lahat. Thank you, and bye. Okay, maraming salamat. Juan, Marilyn. Ito ang nakikita ang inyong task. Okay, ang group 2 naman, handa na ba kayo? Oo. Okay, so, group 1, bali ba tayo lahat ang sigaw ng bayan? Lights! Camera! Action! good morning, good morning, good morning! Magandang umaga mga kabayan. Ako ang inyong tagapag-ulat, si Andres G. Paulino. Ako naman si Ate Ivy. At ito ang nagbabagong Balita. Sa araw na ito ay ating pinagdiriwang ang Pride Month na kung saan ito ay selebrasyon ng ating mga LGBTQ community na kung saan ating tutuklasin kung ano ang kalagayan ng magawa ng selebrasyon sa lungsod ng Katipunan. Maaaring bang tawagin ang ating tagapagkulat, Binibining Bastasa? Maraming salamat, Mr. Jordan. At nandito ako ngayon sa lupahan namin. Sa lupahan namin. Kung saan lupahan natin ang pinakaroon ng mga dapat sa mag-celebrate nila ng mga dapat. Sir? Ma'am? How may I address po?
Ma'am, ano po nararamdaman niyo sa pag-celebrate ng Pride Month? Okay lang po. Bakit po mahalaga na i-celebrate ang Pride Month na ito? Parang malaman po na ang paglaban ng bawat Maraming salamat, Ika. Balik sa iyo, Mr. Charles. Maraming salamat, Pilipino Magkasa. At para sa ating advertisement, ay ating susunod sa at para Magbabalik ang nagbabagang balita. Ay, tama na, girl! Ano ba? Oh, girl, ang kamuha niya. Ay, ang gamit mo. Downy lang naman. Downy? Hindi ka ba gumagamit? Hindi. No, it's color. Oh, let's use Downy. Para mapakuha yung mga damit, gumamit kayo ng Downy! Nagbabalik ang nagbabagang balita. Ngayon naman ay ating aalamin ang opinyon ng mga tao sa lungsod ng Katipunan kung sasamahin pa sila sa taguyod ng Sojiri. Angel, pasok! Hello, Arvin. Hello, Charles. Ngayon narito ako sa Katipunan at inutuhayan natin ang pagsasagrahan ng Pride Month. At ngayon ay narito ang ating mga ka-Pride. At Nancy, ano yung pangalan mo? Okay, ano po yung identity? Ano po yung ano po yung summer ano po yung masasabi niyo sa iyong identification? Bilang isang researcher po, ang masasabi lang po ay sa'yo naman po, ano po? Miss Ren? Mr. Ren? Ano po? Mr. Ren. Ano po yung masasabi niyo? Mr. Ren Sa yung mga tao na aalis sa mga gay or yung tumututo sa susunod po, lalo na yung inaano po sa Senado ng po, yung masasabi. Sabi ko po ay dapat ma-approve na. Ano ba yan? Sulfibir na alam naman natin na ito ay ang parang batas na nagpapagulid ng karapatan ng kasarian at respeto na lang dito sa mga sikat na kasarian katulad namin. Kayo po, ako po ay sakayin po ako sa social media kasi para sa akin nasa tayo ay may karapatan na ipahayag ang ating nararamdaman at kung paano natin i-identify ang sarili natin. Salamat po. Ivy, Charles, dito sa Katipunan, kanilang pinaglalaban ang kanilang karapatan ayon sa mga patay mas tayo tungkol sa kanilang kasarian. At yun naman, si Angel Canelasa, back to you. Maraming salamat, Angel. at hanggang dito lamang po nagtatapos ang ating mga nagbabagang balita. At ako ang inyong tagapagbalita, Charles Paulino. Ako naman si Ate Ivy. Paalam! Okay. Malabian, manggod. Gawain. Malabian. So ngayon ay atin na itong mamarkahan. So balikan natin ang ating rubrics. So, para sa pangkatuna, pangkatdalawa, para sa nilalaman, ano ang inyong tingin sa kanila? Pangkatdalawa, 10 puntos. Okay. Para sa pagkamalikain, 10. Okay, magaling. At para sa delivery, 10 puntos. Okay. At ang pangulian kooperasyon, 10 puntos. Okay. So, ang
Okay, at ang panguliang kooperasyon? 10. Okay, 10 puntos dahil ang lahat ay napinangkot sa gawain at ang pangkatalawa ay nakakuha ng 39 na puntos. Okay, so palakpakan natin ang ating okay. So, ngayon ay aalamin ko naman ang ano talaga inyong mga nalaman sa araw na ito. Okay, so ano ang inyong nakikita? Ito ay mga guido. Okay, isang ng dice. Okay, so kakibat ng mga dice ito ay isang mga tanong. Okay, so ngayon ay babalikan ko naman ang kaldero natin. Okay, dahil alam ko na kayo ay naluto na talaga ng kaalaman. Okay, so para sa unang dice, okay, ang sasagot nito ay si Paulino Chardes. Okay, so binong Chardes. So, para sa una. Ano ang ibig sabihin ng soji? Ang ibig sabihin ng SOGI, ito ay sexual orientation, gender identity, and expression. Okay, so magaling. Palakpakan natin yung Chardes. Okay. 1 hour and 8 minutes. So, para naman sa pangalawa. Okay. Pangalawa ay Binibininjahan. Ano ang Subject Equality Bill? Ang Subject Equality Bill ay isang panahalang batas na naglalayong maprotektahan ang mga tao na pamilya sa ikatlo kasalihan laban sa anumang diskriminasyon o pang-aabuso ng kanilang karanasan. Okay, palakpakan. Tama. Para naman sa pangatlo. So, ano ang layunin ng SOGI Equality Bill? So, magbubukas na naman ako ng pangalan. Bilibining Janabel. Okay, so ano ba ang layunin ng SOGI Equality Bill? Ito ay okay, so tumpa, palakpakan natin. Okay. Dito naman. So, sa inyong palagay, ano ang magiging papel ng SOGI Equality Bill sa pagpapaunlad ng LGBT rights sa Pilipinas? Okay. Bilibining Giselle. Sige. Sa iyong palagay, ano ang magiging papel ng SOGI Equality Bill sa pagpapaunlad ng LGBTQ rights sa Pilipinas? Magiging papel nito ay ang protektahan ang mga member ng LGBTQIA kung saan ipapaiwasan ang pagkakaroon ng diskriminasyon at ipapangtubig ang mga hindi equal na pag-rights. Okay, so maraming salamat. At alam ko na natutunan niyo talaga ang ating talakayan ngayon at napakahalaga talaga na ating maisabuhay at malaman natin ang konsepto ng SOGI Equality Bill dahil ito ay isang napakahalagang aspeto, isang batas upang maprotektahan ang lahat ng tao, hindi lamang ang mga tao ng kabilang sa ikatlong kasarian, maging na rin ang mga lalaki at babae. Okay. So, upang malaman natin ang inyong kaalaman, masukat natin inyong kaalaman, ay magkakaroon tayo ng quiz o isang pasulit. Handa na ba kayo? Oo! Okay, so, kumuha ng isa at ipasa. Okay, tapos na ba kayo lahat? Okay, maraming kolektahin, ipasa ang mga
ngayon ay kumuha kayo ng inyong kwaderno at kukunin niyo ang inyong takdang aralin. Okay, tapos na ba? Oo. Okay, so alam ko na marami kayo natutunan sa araw na ito at siya na inyo ito magagamit upang sa ganon ay sa hinaharap ay mayroon din kayong mai-share sa inyong mga kaklase. Okay. So, mag-sit tayo ang lahat. Maraming salamat. Paalam. Salamat!